Nakataas po ngayon ang signal number 3 sa Ilocos Norte dahil sa bagyong Ophel. Update po tayo sa sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Darlene Kai. Darlene? Connie, panakanak ang ulan na kung minsan ay may malalakas na hangin. Yan yung nararanasan namin ngayon dito sa Pagudpud, Ilocos Norte, kung saan kasalukuyang nakataas yung signal number 3. Hindi pa nakababangon yung mga residente rito mula sa naging pinsala noong mga nagdaang bagyo. Heto na naman ang isa pa. Nandito ako nakatayo sa Pasaling Elementary School, sa Barangay Pasaling. At itong nakikita nyo dito sa likuran ko, yan yung clinic ng mga estudyante rito. Yan ang pinsalang ginawa ng bagyong Marce. Yung bubong, tuklap, wala nang dingding, wasak yung lahat ng mga gamit sa loob. Wala na yung mga lamesa, upuan, learning materials, sira lahat. Isa lang yung bahagi nitong school na nasira. Meron pang mga ibang bahagi ng school na kitang-kita kung paano winasak ng bagyong Marce. Itong Pagudpud ang isa sa mga lugar na labis nagdusa sa mapaminsalang epekto ng mga nakaraang bagyo. Ngayon, nakaalerto na rin ang lokal na pamahalaan. Ang binabantayan nila ay itong Barangay Pasaling at Barangay Pansyan kung saan may mga lugar na flood prone at landslide prone. Dahil nasa coastal area o tabing dagat, delikado rin dito dahil sa storm surge o daluyong. Sa ngayon, naghahanda na ang lokal na pamahalaan ng Pagudpud para sa paglilikas ng mga residente rito. 5% pa ng bayan ang walang kuryente ayon sa MDRRMO. Narito po yung pahayag ng nakausap naming teacher, pati na ang MDRRMO ng Pagudpud. Siyempre ma'am, malakas sa si Marce. Sabi nila mas malakas pa si Ophel po. Pag kinakatakot namin baka mas lalo pang masira po ang school namin ma'am. Paano na ma'am? Siyempre kawawa po yung mga bata. The Emergency Operations Center of the Municipality of Pagudpud is now activated po. And we are monitoring the situation po dito sa aming bayan. Connie, sa ngayon ay bawal pumalaot yung mga mangingisda at dahil kilalang tourist destination itong Pagudpud, bawal din ang anumang water-related activities katulad na lang ng swimming at surfing. Connie. Darlene, may impormasyon ba tayo kung ano ang plano ng mga eskwelahan doon sa pag-aaral ng mga estudyante na ilang araw na ring walang pasok? May paparating pang isa pang bagyo. Connie, yan nga ang problema ng mga teachers na nakausap ko dito. 2 linggo na daw walang pasok yung mga bata dahil nga sa sunod-sunod na pagtama ng bagyo o pagdating ng bagyo dito. Ang sabi nila ay binibigyan na lang daw nila ng module o mga learning activities yung mga bata habang wala silang pasok sa eskwelahan at ang plano nila ay magkaroon na lang ng makeup classes kapag maayos na yung panahon, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai.